Guys, andito ako ngayon sa control room. Ipakikita ko ngayon sa inyo yung isa naming active alarm dito sa aming ROS1 Kongsberg. At ang aking isosolve ngayon ay ang tinatawag nating ESB common failure alarm. No? Yung ESB common failure alarm na generate yan doon sa PMS9, no? Makikita mo yan doon sa PMS9 na yan. Power management system. Meron siyang petsa na nangyari ito 2023 0302 1517 at meron siyang number na tag 0628 ng Norcontrol Kongsberg 6208. Sa ngayon, bali pag kinilik mo yan, i-right click mo itong mouse na to, no? Pero na kung trackball mouse, i-right click mo lang yan. Makikita mo yung yan, meron siya dito tab, i-click mo yan. Pag kinilik mo yan, makikita mo yung status summary, no? ESB common failure na tinatawag. Kita nyo ba? Yan, ESB common failure. Tapos yung ESB common failure na yan, meron yung trend. Pwede nyo i-click yung trend. Diyan makikita nyo yung graph kung meron siyang frequent happening ng alarm. Sa ngayon, 0, walang problema. Alarm parameters, yun. Sa alarm parameters, dyan yung makikita yung alarm status. Open, yes, value. On delay of delay 0. Alarm close, value, no, 0. Okay. Inhibited tag, 0. Alarm group, PMS9. Watch call group 4. Importance alarm. Sabihin, alarm lang siya. Tapos dito, yung parameters. Ayun. Sa parameters, dyan yung makikita yung tag name 0628. Tag description, ESB common failure. System tag, system DPU 0530. Ayan, no? Internal, channel type, digital input, decimal point, tag input 0/600, hexadecimal. Okay? Hexadecimal siya. Tapos meron siyang tag input na 3, engineering unit, alarm inhibit, tag number 0. Ngayon, itong DPU 0530, no? Makikita mo yan doon sa mismong cabinet ng DPU system. DPU 0530. Siyempre, meron ka ritong input-output tags. Pag kinilik mo yan, ayan siya. No? System DPU 0530 RDE. RDI, ibig sabihin, digital inputs by 32 chat cabinet. No? Dito, meron siyang tag input. Okay? Pag kinilig mo yung change user na makikita mo dyan, meron siyang chip. Kaya tinatawag niyang photo chip. User, ibig sabihin, itong ROS1 alarm and monitoring system natin ay siya yung main or master. Tapos yung ROS2 natin, ito yung slave. Okay. Papakita ko yun sa inyo sa labas kung saan makikita ang 0530 DPU at saan makikita ang terminal number 3. Kasi nakalagay sa channel 3, ibig sabihin terminal number 3 ang i-trace up natin. DPU unit. Okay. Yan, no? Dito yung alarm summary. Mapapansin nyo rito, off scan enable. Yun. Ginagawa yan para hindi mag-alarm kahit active yung alarm. Okay guys, bago tayo pumunta doon sa DPU unit, makikita nyo rito sa summary ang location nito 0628, yung kanyang tag. Pero pag pinilik nyo yung 0628 na yan, ESB common failure, sa
summary, ang DPU unit niya ay 0530. RD ay 32, 5 is plus 30, channel 3. Channel 3, ibig sabihin, meron kang termination cable number 3 doon sa DPU 530. Meron siyang ilaw sa channel 3. Puntahan natin ito. Ayun, ang ating DPU cabinet. Paglabas ka ng control room, pupuntahan natin yung 0530. Okay, ito meron tayong DPU 528, 529, 532, 527, 530, tsaka 531. Sa GPU 530, dito nakalagay yun, bali ano siya, channel 3, ibig sabihin 031 at saka 032. 031, 032 nasa ilalim, naka-open yung contact. Kaya makikita natin doon, channel 1, 02, 03, 1, 2, 3. Malabo yung ilaw niya. Pag medyo malabo yung ilaw niya, ibig sabihin, naka-alarm yan. Ganyan? Oo. Bali, pag full bright yung ilaw niya, ibig sabihin, normal. Pero kapag medyo dim, ibig sabihin, naka-abnormal yan, naka-alarm yan. Ay. Ayan o. Bali, guys, ang ginawa ko rito, no, tinanggal ko muna yung 31 at saka 32. Yung 31 at saka 32, yan yung channel 3 ko, no? 31, 32. Maglalagay tayo ng jumper wire kung mawawala yung alarm. Oh! Okay guys, bali, ginawa ko pansamantala yung 032, 031 at channel 3. No? Channel 3 natin. Nilagyan ko muna yung jumper wire. Ayan, no? Tapos, obserbahan natin ang ilaw doon. Yung ilaw doon, kanina, yung 3, nakadim. Kasi meron siyang alarm. Sabihin, nag-open yung contact. Ngayon, full bright sila, ibig sabihin, wala nang alarm doon. Sabihin, ang problema, wala dito, papunta doon sa taas. Yun ang problema. Sa emergency dito. Walang problema dito sa ating DPU unit. Ayun, kung makikita nyo dito, yung kanilang ESB failure, common alarm, wala na. Sabihin, sa PMS na wala na rin. Sabihin, wala tayong problema sa DPU unit. Ang problema natin, mula sa DPU unit, punta doon sa emergency generator. Yun. Pupunta ako sa emergency generator ngayon to do a further check. Ayan yung vlog for today. Familiarization yan sa ating ROS 1 and ROS 2 DPU unit. DPU ibig sabihin Digital Processing Unit, Non-Control Consvert. Pag sinabi natin ROS 1, ROS 2, Remote Operating System 1, Remote Operating System 2. Yun ang sabi ng ROS 1. DPU is Digital Processing Unit. So guys, alam na natin, pag nakalagay doon channel 30, terminal 32. O nakalagay doon channel 3, ibig sabihin terminal 031 at saka terminal 032. Yun yung DPU interfacing mula doon sa ating alarm and monitoring system papunta doon sa local sensor kung saan siya nakalagay. Pwedeng galing sa main engine, galing sa generator, galing sa auxiliary generator, emergency generator. Now, proceed ako sa emergency generator.